Araw-araw tayong nakakabasa ng iba't ibang impormasyon sa Facebook, sa TikTok, sa balita, at maging sa ating mga aklat. Ngunit, lahat ba ng ating nababasa ay totoo? Paano natin malalaman kung ang isang teksto ay nagbibigay lamang ng opinyon o tunay na impormasyon? Sa araling ito, ating aalamin ang isa sa pinakamahalagang uri ng teksto, ang tekstong impormatibo. Sa araling ito, inaasahang matutukoy ang kahulugan ng tekstong impormatibo. Maipaliliwanag ang layunin nito, matutukoy ang mga katangian nito, at mapahahalagahan ang wastong paggamit ng impormasyong nababasa. Mga katangian ng tekstong impormatibo. Una, nagbibigay ito ng totoong impormasyon, nakabatay sa datos at katotohanan. Halimbawa, ang bulkang Mayon ay matatagpuan sa Albay. Hindi ito opinyon lamang, ito ay katotohanan. Pangalawa, may malinaw na paksa. Iisang paksa lamang ang tinatalakay upang madaling maunawaan. Halimbawa, ang paksa ay dengue. Dapat lahat ng impormasyon ay tungkol lamang sa dengue. Halimbawa, ano ang dengue? Ano ang sintomas ng dengue? Ano ang paraan para maiwasan ang dengue? At paano gamutin ang dengue? Ang pangatlo ay gumagamit ito ng ebidensya at datos. Hindi basta opinyon lamang, dapat may batayan. Maaring ito ay resulta ng pananaliksik, ayon sa estadistika, ayon sa eksperto, at opisyal na tala. Pang-apat, malinaw at organisado. Dapat nakaayos ang mga ideya mula sa pangkalahatan patungo sa detalye. Panlima, ito ay objektibo. Dapat walang kinikilingan, walang panghihikayat, puro katotohanan lamang ang inilalahad. Saan nga ba natin makikita ang tekstong impormatibo? Ito ay makikita sa aklat, sa pahayagan, sa website, sa encyclopedia, sa artikulo, sa research, at sa health brochure. Halimbawa, ang mangga. Ang mangga ay isang prutas na mayaman sa bitamina A at C. Ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan. Tanong, ito ba ay tekstong impormatibo? Ang sagot ay oo, dahil nagbibigay ito ng totoong impormasyon. Pangalawang halimbawa, pinakamasarap ang mangga sa buong mundo. Impormatibo ba ito? Hindi, dahil isa lamang itong opinyon. Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng katotohanan at maaaring mapatunayan. Kapag ito ay opinyon lamang, hindi ito itinuturing na impormatibo. O tandaan ha, ang tekstong impormatibo may datos. Kapag sariling paniniwala, opinyon yan. Ang impormatibo ay mapatutunayan at may ebidensya. Ang opinyon, hindi laging napatutunayan. Sa tekstong impormatibo, layuning magbigay ng impormasyon. Sa opinyon, layuning magpahayag ng sariling saloobin. Sa panahon ngayon, madali na ang gumawa ng peking balita. Kaya naman, mahalagang maging mapanuri. Bago maniwala, alamin ang pinagmulan, basahin ang buong impormasyon, at tiyaking mapagkakatiwalaan ang sanggunian. Ngayon naman, kumuha ka nga ng kalahating bahagi ng papel at subukin mong tukuyin kung ang pahayag ay tekstong impormatibo o hindi. Una, ayon sa Pag-asa, may 60% na pagkakataon ng ulan sa Metro Manila sa darating na Sabado. Pangalawa, isang online post, kumita ng milyon sa isang araw, siguradong totoo. Pangatlo, ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,600 na pulo at matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang kabisera nito ay Maynila. Pang-apat, mas masarap ang chocolate kaysa sa vanilla ice cream. At panlima, ayon sa pag-aaral ko, ang online classes ay mas mabuti kaysa face-to-face classes dahil mas tipid ito sa oras at pera.